Padaanin natin si si Oh, Malmo. Matagal na to dito, suki namin to. Brother Malmo, kamusta bro? Kapatid. Bro, musta dyan? Nakapagsamba naman tayo. sige. Ako Sa inyo, mamaya pa. simba, sa amin, samba. Mamaya pa ako sisimba. Pares lang yan bro, simba Oo. samba. Oo. So by the way bro, Uh, Bible study eh, tayo bro. Pag-usapan natin yung kaligtasan bro. basta walang bigayan na lang tayo. Medyo, Bigayan si tayo bro, Mama. siyempre. Yung, Ganito yung yung bigayan. makakapakinig ba, bro? Ganito Hindi, yung halimbawa, bigayan may bro. Makinig ka makakapakinig muna. ba? Magkakaroon din naman ng... Makinig ka muna kasi bro. Ganito mo yung bigayan dito. Kunyari, pag ikaw ang magpahayag, ako naman magtatanong. Pag ako naman ang magpahayag, ikaw ang magtatanong. Para magkasalubungan. Hindi, pagpapahayag ako, magpapahayag. Parang flip-flop yun bro. Pahayagan ng pahayagan. Maganda, may nagtatanong. Diba? Sabi nga doon sa Tama. unang Pedro 3, talatang 15. Basahin mga Brother Juban, saglit lang. Ano nga yun? Sige, mamaya na. Sabi doon, kayo'y maging handa sa mga nagtatanong. Di ba? So, yun. Ayun nga, apoligare, no? Doon galing. By Yes. the way, brother, Dapat meron talaga tayong knowledge about our faith. yes, Kasi kapag tama ka dyan. tinatarong tayo ng mga agnostic, atheist, paano tayo makakasagot niyan kung hindi Tama. natin alam, di ba? Tama. By the way, bro, Brother Jovan, dyan ka lang muna. So, sige bro, ang topic natin ay, ano ba yung kabisado mong paksa? So we should always be Salvation. ready. Image, icon, True Church, faith alone, di ba yung salvation nyo? True faith alone? Bro? faith alone. Faith alone, nabisado mo na ba yan? Kaya sabi ko lang kanina, You're being saved. True faith. ikalawang 2:15, hindi, para lang sa mga nakikinig, no? Sabi nga dito sa ikalawang Timothy 2:14, ipaalala mo sa kanila mga bagay na ito, pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo na walang kabuluhan, walang Siyempre. ibubungang mabuti, ang ganitong pagtatalo manapay kapahamakan ng nakikinig. Alam mo kung ba halimbawa, yung walang kabuluhan, Hindi, bro? Hindi, ibig ko sabihin, halimbawa, nakikinig ka na, halimbawa ako, Alis mo baguhan na lang ko, ako bro. dito. Hindi, bro, mali. Hina na yung signal Ang ko. walang kabuluhan, bro, na pagtatalo, kunyari ikaw, bro, may nagtapon ng basura dun sa bakuran mo. So, ayaw niya magpatalo. Sinaway mo, pero ayaw niya magpatalo. Huwag ka nang makipagtalo. Kasi mauwi yan sa kapahamakan. Hayaan mo na lang maging magpakumbaba ka kasi wala yang kabuluhan. Pero pagdating sa usaping makajos, pananampalataya, sa audience. may halimbawa, kabuluhan po ito. Anong Pero paano bro, sa audience, bro? ang May audience ba pag natin, lagi bro, yung nakikipagtalo? audience. Hindi Oo sa nga, lahat bro. ng panahon, pag nakikipagtalo ka, may audience, bro. Oo, may audience eh. Kaya Hindi nga sa lahat ng naman ito, pagkakataon, makinig ka muna, bro. Sawayin mo. Ulitin ko ha. Teka lang, brother Yes, Joban. yung letter Ano, ko. Joban, Okay. saglit lang. Sawayin lang. Saglit lang, palagi. Joban. Sabay lang, Joban. Mm. Sawayin mo na may kabagsakan. Pangalawa, ganyan. Ngayon, Oh. hindi sa lahat ng pagkakataon, tuwing may Pag kipagtalo sinabi ka, mo na kailangan mo ng walang audience. kabuluhan, Sandala, Joban. pag Isa-isa lang sinabi para. mo walang kabuluhan, Joban, that Joban. means yung Mute ka muna, Joban. Joban, ninyo isa-isa lang is walang muna, Joban. silbi. Mahina Joban, kasi sandali. signal ni Joban. Pero pag ang yung pinagtatanungan nyo is about our faith, hindi yan considered na walang kabuluhan. Yes, tama ka dyan. No? Tama ka sinabi ni Joban. By the way, Joban, isa-isa lang para di magulo, no? So, bro, etong ginagawa natin, bro, may kabuluhan to. Sa totoo lang, Amen. Oo naman. Oo. Kung walang Siyempre, kabuluhan salita ng to, Diyos eh. uunahin ko yung paghuhugas ng plato. Kasi hindi pa ako nakapaghugas ng plato. Pero dahil may Pero- kabuluhan to, mamaya na yan. Oo. No, dito muna tayo. Tama yan, boy letra. Oo. Di ba? Yung kabuluhan, yun nandun tayo sa salita ng Diyos. Yes po. Yes po. Di ba? So, Kasi sabihin, talo tayo dito, may halimbawa- kabuluhan. Yung Oo, pagtatalo. halimbawa, may baguhan dito. Ngayon, binibigyan lang natin siya ng karapatan para makaunawa rin doon sa napag-usapan natin. Kasi syempre, yung mga pagtatalo-talo, sino ba gustong merong manalo doon sa pagtatalo-talo?
halos lahat naman gusto manalo dyan eh. Di ba bro? Ako talaga Kailangan- gusto kong ipanalo ang Oo. katotohanan. Ayoko manalo yung kasinungalingan eh. Gusto kong manig ang katotohanan. Yun ang hangarin ko. Kaya ako talaga, Kasi, katotohanan talaga. No? Manalo talaga Oo, dapat dali. yung katotohanan. Nasa panig tayo ng katotohanan. Diba? kung katotohanan din sa'yo, ako naman nasa katotohanan din. Alright, Hindi alright. sa salita ng Diyos. Sige. Mas mainam yun pagpausapan So, natin katotohanan. Punta na tayo sa Kasi, paksa, bro. Anong gusto mong pag-usapan? Gusto mo ikaw muna magpahayag. Diba? 3 minutes. ah, Alis Anong muna topic? ako bro ha kasi mahina talaga signal ko. Choppy Oo na nga yung bro, sound. nahihina-signal mo, di mo kami marinig. Sige. Joban, kumusta na lang dyan sa'yo, Joban? Mahina. Magandang, Sige bro, anong gusto mong pag-usapan natin? Yung Sige. pwede nating Salamat, bro. pagkapulutan ng... Sige. Sige bro. Keep Ingat, safe ingat. mga bro sa Keep safe. Baguio. Alright. Salamat. Hmm. So yung pwede kong pakinabangan, ibig sabihin yung hindi ko pa alam. Sabihin, kung alam ko na yan, hindi ako nakinabang. Alam ko na. So dapat yung hindi ko alam at yung hindi mo alam. Yun dapat natin pag-usapan, di ba? So ano kaya? Ano kaya yung hindi ko pa alam na dapat kong malaman na kailangan mong ipaalam sa akin? Tingin mo? Ikaw, sabi mo, nagtuturo ka ng katotohanan. May kabuluhan yun. Yung mga malalaswang usapan nga daw, walang kabuluhan daw yun. Siyempre naman. Sino Di ba? ba? Halimbawa, yung malalaswa na hatulang ka, para bang halimbawa bro, hatulang ka na, mapunta ka na sa impyerno. Ganun, dahil nalaman niya yung kamalian ko, sasabihan ka, punta ka na lang doon sa impyerno. Di ba? Wag ganun. Tama bang hatulan mo yung kapatid mo na ikaw ng hukom? Wag ganun. Pagitan ng di ba? Bro, Kasi tama ba yun bro? Sasabihin sa iyo ni Kristo, ikaw ba perfecto ka? Wala ka bang kasalanan? At ikaw ang umaano? Kung wala kang kasalanan, sige, bumato ka. Mauna ka ng bumato. Lahat tayo nagkasala eh. Diba? Bakit si Maria, di ba? Sa batas ng mga Hudyo, pag nakita nilang yung salitang prostitute, ayon sa batas ng mga Maria Hudyo, babatuhin, Magdalena. di ba bro? Maria Magdalena. Di ba Kaya sa gusto panahon nang ngayon? baguhin ni Kristo yung batas na yan. Huwag na tayo mambato. Kasi authority ni Saint, ano yan eh, ni Propeta Moises. Bakit doon sa kalagatnaan nila bro, no? Ayon sa batas nila, parang ganito, no? Alam natin yung batas, pero inatulan mo na agad yung tao. Bagamat nandun ka sa sarili mong batas. Halimbawa, nandiyan ka sa sarili nilang katotohanan. Halimbawa, nandun sila sa katotohanan, yung mga Hudyo, alam nila yung batas. Parang ipinakikita nila, yung pag ganong taong nasa kahatulan, kailangan bibigyan nila ng diin ayon doon sa batas nila. Tama yun, bro. Diba? Halimbawa, ako may sariling batas tayo dito. Pero pagdating mo sa ibang bansa, pag gumawa ka ng sarili mong batas doon, siguradong kulong ka. Kasi hindi naman ayon sa batas yung ginagawa mo eh. Siyempre, dun sa may authority, dun sa gobyerno na nag-govern, dun sa lugar, sila yung nagagawa ng batas sa ikaayos ng lugar, diba? Ng community. So, ganun yun, bro. Pwede ba, bro? Ang nagiging problema lang natin, bro, no? Para bang, alam ba, ikaw may sarili kang batas sa katotohanan mo. Ang ibig ko sabihin doon, andun ka sa sinasabi mong katotohanan kaysa dito sa katotohanan pinaglalaban natin. Maaring mag-crossline ako dyan sa daan mo, maaring ka rin mag-crossline. Pero ang pinag-usapan natin dito, yung katotohanan na hawak mo, tsaka yung katotohanan na hawak mo. Ang problema diba tama kasi ba yun? sa atin, bro, hindi tayo magkaibang bansa eh. Kumbaga, pakinggan mo, bro. Yung example mo kasi, kunyari, ako nasa ibang bansa ako. Kung magpapasakop ako sa batas nila. Hindi kasi ganun yung nangyayari sa Christianity, bro. Na nangyayari kasi sa mga ibang Kristiyano na lumitaw, dala-dala nila yung Bible. So yung Bible na yan yung Bible din namin na binawasan lang kaya hindi nagmukhang Bible. Pero Bible din namin yan. Kami din na nag-compile yan. Bawas lang. So kaya talaga nagtatalo kasi yung Bible namin at Bible nyo parehas ang nakasulat. Kulang lang. Isa lang naman yung Bible eh. Kung sinasabi mo may bawas tsaka dagdag, ang nasa Diyos na rin yan, nasa katulan na rin ang kaya nga, niya. Kasi, dito pa lang bro, inaayos na natin. Kasi
Kung doon ka pa yan pag namatay ka, doon mo pa malalaman yung mga mali mo, ayan nung kayang mangyayari. 'Di ba? Katulan na yun eh. Dito pa lang, ipalakasin na natin ng pananampalataya ng bawat isa ngayon, kaya kami nandito bro. Para yung mga kagaya mo na umalis sa Catholic Church, no, na akala nila nasa tama sila, eh masabi namin sa inyo bro na ito ang iglesia na tinatag ni Kristo. Karapatan nyo malaman yan bago pa kayo Pero bro, umarap sa Diyos. Pero hindi naman natin pwede hatulan yung mga nasa labas, di ba? Bawal nga. Pero Unang ang Korinto kaligtasan naman, 5:22-23, tama ba yung verse ko? Pakibasa nga yun. Tama ba? Tagal ko na rin hindi sandali. binabasa yan eh. Teka, titignan ko dito. Unang Korinto 5 ba yan? 5, titignan ko ha. So para may Bible verse tayo, ibig sabihin, isa lang talaga yung Bible na ginagamit natin. Again, may kulang lang dun sa gamit ng mga Protestant. Pero yung Bible verse mismo na binigay ko, alam nyo yan eh. Kaya, ayun na nga eh. Ang nagiging problema, kumbaga kayo nagdagdag, kami parang, hindi kami nagdagdag bro. Matagal na nagbawas- kasi kaya Bible parang kasi lumalabas, namin yan. para lumalabas, yung sa kabilang nagbawas, parang gano'n. Nagbawas, tama. Kasi bro, matagal na yan bro. Nananahimik yung Bible namin bro. Dapat sana, nag-compile na lang kayo ng sarili nyo. Parang tawag yan, Apocrypha books, di ba? Unang Korinto 5, 12, 13 pala. Check mo. Bro, sandali. Di ba, kabisado namin yung Bible? Bawas lang yan sa inyo eh. Unang Korinto, 5, 5, ano bro? 5, 12, 13. Ito yung old notes ko, matagal ko nang hindi binubuksan to. Kailangan minsan mag-review na ulit ako. okay. 1 Corinthians 5, 5:12. 12, 13, hanggang 13. Tama? 5:12. Okay. Nandito. Sapagkat wala akong karapatan, ito 1 Corinthians 5:12, 13. Sapagkat wala akong karapatan pumatol sa mga di-Kristiyano. O yun. Diba? Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ayun. Nasa labas yun. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan. Itiwalag ninyo ang masasamang kasamaan ninyo. Kung halimbawa, yung mga tinatawag na itiwalag yung masasamang kasamaan nyo, sa 11 may tinutukoy dito eh. Ano? Ang tinutukoy ko na wag ninyong pakisamaan ay mga nagsasabing Kristiyano. Di ba? Akit lang ako sa sabi, nagsasabing Kristiyano. Ngunit, nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nalalait, naglalasing, o nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ano bro, ibig sabihin, kung ito nasa labas, hindi nyo pakikisamahan yung mga taong sinasabi sa 11. Nagsasabing Kristiyano, halimbawa, sabi mo, hatulan ng Diyos yung mga nasa labas. Ngayon, kung nasa loob siya, hatulan mo sila. Kasi yung mga nasa labas, ito sila. Yung mga nagsasabing huwag pakikisamahan. Hindi, ang Ngayon, point natin dito bro, yung mga, di Hindi, ba kasi sabi mo yung- kanina, hindi hinahatulan yung di ba, nasa halimbawa, labas ng nasa loob, iglesia. nasa loob ka ng iglesia. Ngayon, may sinasabi dito, yung masamang kasama ninyo. Itiwalag ninyo. Ngayon, ang tinutukoy ditong itiwalag ninyo, yung masasamang kasama ninyo, sino ba sila? Di ba, akit tayo ng 11. Ang Hindi sabi ko, masasama. Magawa ng kasamaan. ngayon, yung gumagawa ng kasamaan, ito yung sila, parang ina-identify na Dati talaga bro, nagsasabing Kristiyano. pag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan at ayaw mo pa rin tumigil. Hindi, ibig ko sabihin bro, halimbawa, nandyan ako sa loob ng iglesia mo, Katoliko ako. Ngayon sasabihin ko, Kristiyano ako bro. Kristiyano ako. Ngunit ang sabi, huwag mo siyang pakikisamahan. Itiwalag niyo masasamang kasamaan ninyo. Ibig sabihin masamang kasamaan, halimbawa, masama ako. Ngayon, alin ang pwedeng kasamaan ko na pwedeng itiwalag ninyo ako?
Yung ayaw mong makinig. Nang Kasi sabi ni Kristo, Hindi, no? alin yung di Makinig ka makinig mo, muna, bro. mababaw Sabi lang ni yun. Kristo. Sabi ni Kristo, no? Sabihin mo sa kanya. Ngayon, kung ayaw niya makinig sa'yo, magsama ka ng Oh, dalawang sandal nawala. saksi. Magsama ka ng dalawang saksi. Pag ayaw pa rin, dalhin mo sa iglesia. Kung ayaw pa rin makinig, igapos mo sa labas. Oo, Kagaya medyo ni Martin mabigat yun. Luther. Igagapos mo. Dalawa, Tiwalag. tatlo. Ngayon, kung bibigyan mo ako ng kahatulan, ayon doon, kasi identify Tiwalag, mo ako. bro. Tiwalag. Itiwalag. Ngayon, ano ang pinaka grounds para itiwalag mo ako? Heresy. Hindi lang siya kasi sabi mo, Makinig pakikinig. ka, Halimbawa, bibigay ko sa'yo. oh, Yung mga dating tinitiwalag, sumasamba ka sa demonyo. Kunyari, ngayon ayaw mo pa rin masyadong makinig. literal yun. Ayaw mo pa rin makinig. Kitang-kit. Makinig ka muna, bro. Yun yung mga Okay. isa. Binibigyan na nga kita ng sagad eh. To the highest level para matiwalag ka, no? Ito yung isa sa dahilan. Sumamba ka ngayon sa demonyo. Kunyari, mga Templar dati, no? Nasamba sa Diablo. Ayaw nila ngayon makinig, ayaw nilang aminin yung kasalanan nila, ayaw pa nilang tumigil. Ang kahatulan dun, bro, dati, tinitiwalag. Ngayon, ayun yung nangyayari. Tinitiwalag. Kunyari, yung heresy. Heretic ka. Yan, heretic ka. Bakit Tagalog ba yung heretic para sa mga Maling aral. Maling aral. Okay. O, tapos, kunyari, Freemason ka. Ano yung Freemason? Tagalogin mo, bro. Yung Freemason, grupo yan. So, hindi ko matatagalog yan. Term yan. Mason. Pero Freemason, ano yan? English yan. Pero, yan yung samahan na na-link dun sa Templar at sila ay sumasamba, mga Satan worshipper yan. Sumasamba sa Diablo yan. So, once na maging kamiyembro ka niyan, automatically tiwalag ka. Grave sin. O yun, binigay ko na sa'yo, bro. Hindi, bukod pa, kasi ang sinasabi mo, yung mga spiritual, fornication. Ay, spiritual talaga yan, bro. Malala yan, bro. Malala yan, bro. Itinitiwalag talaga bro. yun. Bro, ang Diyos-Diyosan ba sa'yo parang inaantulad mo lang sa sumasamba sa spiritual? O yung Makinig Diyos-Diyosan ka. na sa sarili? Ang Diyos-Diyosan, bro, maraming klase. Kasi sa born again, mababaw lang ang intindi pagdating sa Diyos-Diyosan. Sa amin, malalim. Kahit yung makinig ka muna, basahin mo yung Deuteronomy 4 talatang 19. Ang ibinawal sambahin doon, araw, buwan at bituin. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yon, araw, buwan at bituin. Hindi, kung ang salitang may narinig tayo na kung anong bagay na sumusupil sa'yo, alipin ka yun. Diba? Alam ba, sabi mong ang pera laging Diyos-Diyosan, laging ugat nga yung pera. Pag binahal mo ang pera, walang problema sa pera. Ang problema yung pera, minamahal mo. Diyos-Diyosan tawag doon. Hindi, Diba, sabi nga doon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, hindi ka pwedeng naglilingkod sa pera, kasunod doon, naglilingkod ka rin sa kayamanan. Ibig sabihin, yung level ng paglilingkod mo sa isang bagay, hindi pwedeng katapat nun sa paglilingkod mo sa Diyos. So, ganun kami pagdating sa idolatry, hindi lang yung, Katoliko, lumuhod sa rebulto, idolatry. Hindi ganun kababaw. Malalim sa amin pagdating sa ganyan yung aral namin. Hindi, Napakalalim. ang sabi ko nga kung idolatry yan, ano mang Idolatry bagay na basahin mo sumusupil. Oo nga. Di ba sumasamba sa Hindi ko Diyos-Diyosan? mabasa, no? Saan? Hindi, binasa mo kanina sa 11. Oo nga, Basahin mo 11 nga Ano sabi doon? Huwag ninyong pakisamahan ang mga nagsasabing Kristiyano. Ito, mga Kristiyano na to. Kunwari, Kristiyano ka. Basahin mo, tuloy. Ngunit, ikaw ay nakikiapid. Nakikiapid. Ano ba yung nakikiapid, bro? May asawa ka na. Ang nakikiapid, bro, hindi yan yung nakikiapid na iniisip mo. Yung pakikiapid, bro, alam mo, makinig ka muna, bro. Yung pakikiapid, bro, hindi lang yan yung pakikiapid na may asawa ka, tas nangangalantari ka pa na ba? Ang pakikiapid, bro, pagka meron pa yung mas malalim na, na kahulugan. Kunyari, bro, pababawi natin. Makinig ka muna, bro. Natin para maunawaan ng iba. Pakikiapid ba, isang relasyon na hindi ayon sa batas ng Diyos kasi nakikiapid ka. Makinig ka muna, bro. Ganito yung pakikiapid.
kunyari ikaw, katoliko ka na. So, ikinasal ka kasi sa bautismo. Ikinasal ka kay Kristo. Yun yung tinatawag na unang kasalan, yung bautismo. Tapos, katoliko kang tao, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. O nakikisama ka sa kung kani-kaninong church at nagpapabautismo ka pa. Ang tawag doon ay pakikiapid. Kasi asawa mo na si Kristo, bakit ka pa nagpakasal sa iba? Idolatry pa rin siya. Isang O Diyos yun naman yung pero, naman mas malalim pero na. sa literal, halimbawa, literal, no? Ang pakikiapid, halimbawa, may asawa ka na kasi by spiritual yun. Bigyan natin ng mababaw na Alam na nila pang-physical. yun, bro. Ano na yan? Hindi nga, Understood o na nga, yan. alam ko, sinasabi mo spiritual eh. Para bang physical na may asawa ka na, makikiapid ka pa sa iba. Mm. Diba, parang, di ba, gano'n na nga yun. Kaya sabi ko, dinadala ko lang sa Oo. physical na. Mas malalim Parang- lang talaga yung ano kasi yung covenant equivalent din yan ng marriage. Diba sabi ni Kristo, ito ang aking dugo ng tipan. Kaya Ang nga, problema natin ito, teka yung mo na, bro. Di ba nga sa malalim na Tagalog yung mga sinaunang tao, sino yung katipan mo? Di ba? Sa Bible, tipan, pag narinig mo tipan, di ba, sa Diyos, di ba? So yung covenant, marriage din siya. So ibig sabihin, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag ka na makihalubilo sa mga iba pang maging tapat ka sa asawa mong si Kristo. Kaya nga tayo ang bride of Christ. Kaya nga masama ikaw. Katoliko ka. Di ba? Tapos punta ka sa mga organisasyong Masons, mga occultism, masama 'yun. Ganun siya, bro. Ito si Dex pala, oh. Brother Dex, anong church mo? Bago kami magtuloy. Dex, bro. Welcome pala kay Sis, oh. Yung kaibigan naming, prinsesa namin to dito. Maganda to, eh. Si Sis. Brother Dex, anong church mo, bro? Para, Dex. Para- Dex. Hello, Dex. Good afternoon, Dex. Good afternoon, Dex. Brother Dex. Sige, bro, ayaw mo na siya. Ayaw magsalita ni Brother Dex. Okay, bro, next Next topic. Ano pang gusto mong pag-usapan? Boss, Hindi, dito Boss, muna ako kasi parang 11 tsaka 12 eh. Mukhang kasi parang hindi rin ako parang nakukulangan pa rin ako eh sa ano mo rin eh. Sige. Ano pa ba? Kasi ang halimbawa no, sa pangunawa ko, yung relasyon ba, halimbawa, kung pagbabatayan mo na lumabas ako dyan, pero may relasyon ako sa Panginoon, ibig sabihin, ang halimbawa, yung salitang nakikiapit ka doon sa partner mo, nawala yung relasyon mo sa kanya. Tama ba Ang yung tanong, tama bang Kristo Hindi, yung, tama. yung kinikilala, yung tinuturo nila? Na ipinapakasal ka nila sa Kristo na tinuturo nila? Hindi, kung ang sinasabi naman natin dito yung relasyon mo sa Panginoon eh. Kaya Kasi- nga, yun nga. So tandaan natin, Na- bro, sa Mateo 24:24, may magtuturo ng ibang Kristo. O tama pa ba yung Kristo na kilala mo? Pag lumabas ka sa kung Catholic Church. kinikilala natin yung tama ang Kristo, di ba ang banal na espiritu ang siya magtuturo sa atin ng Kaya daming nga. katotohanan. Oo, Ngayon, ngayon, tama oo. pa ba yung Kasi bro, marami nga nagtuturo ng ibang Kristo. Ngayon, pag lumabas ka sa Catholic Church, maraming iba't ibang version ng Kristo. At doon ka nila ipapakasal sa bulaang Kristo. Samantalang ang Catholic Church, ikinakasal tayo, dinadala tayo ng mga apostol tungo kay Kristo, sa tunay na Kristo, at hindi sa kanilang sarili. Paano mga lingkod. paano halimbawa dito ang nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Kaya nga, Diba? hindi naman kita Ngayon, natulan. ibig sabihin ako nasa labas hatulan mo. Paano ka namin ititiwalag, bro? Kunyari, nasa labas ka na. O Moses, paano ka pa namin Hindi. ititiwalag? Pwede hindi ka na nga namin kayang itiwalag. Pwede Diyos na bahala sa'yo. Umaasa na lang kami na maligtas ka. Ngayon, yung nasa loob, tas sumasamba sa Diyos-Diyosan pa rin, makulit. O nag-aano pa, mga witchcraft, heretic pa. Itiwalag yan eh. Tayo magagawa dyan, hatulay, itiwalag na yan. Kaya nga basahin mo dun sa Juan
Juan 20, talatang paano 21, yun, bro? 22. Pag may Teka mga muna, makinig ka muna, naglalasing. bro. Oh. Bibigay ko muna yung talata. Juan 19, Juan 20, 21, 22. Sino man ang inyong patawarin ay papatawarin ng kasalanan. Sino man ang hindi ninyo patawarin ay hindi ipapatawad ng kasalanan. Ngayon, paano ka papatawarin ng simbahan kung ayaw mong magbago? Sinabi na nga ng simbahan, bro, masama sumamba sa demonyo. Masama maging heretic, hindi ganyan ang tunay na aral. Ayaw mo makinig, kagaya ni Martin Luther, ayaw makinig. Tiwalag. Alam. Ganon. Di natin alam kung Tiwalag. saan na si Martin Luther. Tiwalag siya. Hmm. Bahala na sa kanya Diyos. Kung magsisi siya bago mamatay. Pagsisihan niya. Pero delikado siya. Tiwalag siya eh. Ang makulit siya eh. No? Alam mo nang itong katotohanan. Hebreo 10 talatang 26, pilit ka pa rin pumapasok sa kasinungalingan. Wala nang haing natitira pa. Pangtubos ng mga kasalanan. Kasi meron bang Eucharist sa labas ng iglesia, Katolika? Sinong nagbibigay ng Eucharist yan? Symbolical na lang yan nandyan. Kaya nga maling Kristo ang tinuturo ng nasa labas ng iglesia. Ang tunay na Kristo ang ipinapahanap, no? Katawan at dugo ni Kristo, hindi ang tinapay na magugutom ka ulit. Ang tunay na Kristo, ang Kristong napako sa krus, minsan magpasawalang hanggan. Sino man ang kumain ng aking laman at tuminom ng aking dugo, siya'y may buhay na walang hanggan. Yun ang turo ni Kristo. I am the bread of life. The bread of, ang tinapay ng buhay. The bread of life. Yun ang tunay na Kristo. Pag lumabas ka sa Iglesia Katolika, anong ituturong Kristo nila sa'yo? Kristong invisible? Hindi nagkatawan tao? Tingnan nyo, hindi nyo kilala si Kristo. Walang ang imahe sa inyo, yung mga Kristo nyo eh. Diba? Hindi nyo sila nagawa ng imahe. Diba? Oh bro, dahil kasi yun eh. Kaya may tinuro sa atin ng Panginoon, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Di ba bro? Ano? Yung bang titingin ka sa taas doon, sinasabi, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi naman sinasabi Bro, nasa bato, nasa kahoy. Hindi porke Simple sinabing lang panalangin sumasalangit ng ka, Panginoon bro. makinig ka muna bro. Hindi porke sinabing sumasalangit ka, titingin ka ng ulap, hahanap ka ng ulap. Ba't hahanap ka sa ulap? Ibig sabihin, ang manok Sabi mo, pag titingala tumingala, may nahanap sa taas. Paano Hindi ka makakatingala kung may nagpapasalamat siya. bubong? Di ba? Oh, Kaya nga kahit may makinig bubong ka. pa yan, Makinig ka muna, alam bro. mo, ang Makinig ka pagsamba muna. mo, hindi sa physical, Hindi, bro. kasi sinabi mo, Ibig pag mo sabihin, dumalangin, may ulap. titingala. Oo nga, ibig Titingala. sabihin, ba't may ulap ka doon, nakabase Kaya ka nga, doon ba't sa titingala nakikita ka? mo? Akala Oo, mo literal siyempre, na langit yan na may ulap? Alam mo, ang Diyos nasa kalangitan. Tinatanong ko, bro. Alam. Ay, ba't ka titingala? Anong purpose? Oh, dahil ang Diyos nasa kalangitan eh. Kaya nga Tayo nasa kalupaan may eh. pagtingin mo, Hindi, paano ka ba bubong. nalalangin? Sa nakikita o sa Pag hindi nakikita nananalangin na? kami, pwede ka kahit pumikit. Hindi mo kailangan tumingala. Mangangawit yung leeg mo. Pag tumingala ka, may bubong. Ano nangyari? Hindi pagtingin mo, wala. Ibig sabihin, kaya tumingala ka, kaya yumuko ka, kahit anong gawin mo, basta tao sa puso mo, basta may pananampalataya ka, papakinggan ka ng Diyos. Hindi mo kailangan titingin ka, titingala ka. Paano kung may step neck ka? Oh, at saka anong kinalaman yan sa, ang sabi ko bro, mali yung Kristo nyo, kasi yung Kristo nyo walang imahe. Ang Kristo na nasa Bible, na pinapangaralan ng mga apostol, ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, may imahe. O, bakit sa inyo walang imahe? E di, ibang Kristo nga yan, bulang Kristo nga yan. Tapos wala pang Eucharist. Ano yun? Walang katawan at dugo niya? Ay, hindi iyan ang ipinapahanap ni Kristo. Hanapin mo ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi yung, kasi yung tinapay na pinapakain nyo, yung tinapay na muli kang magugutom. Symbolical eh. Di pag kinain ko yan, magutom ulit ako. Literal na tinapay lang yan. Di ba? Skyflex. O, gutom. Mamaya, gutom ulit eh. Samantalang ang tinapay na natatanggap namin, hindi na kami muling mauha. Bakit? Nasa estado na kami ng biyaya at grasya ng Diyos. Anytime na mamatay kami, nananatili kami sa Kanya sa pamamagitan ng Eucharist, hindi na kami mahatulan.
Pero syempre, kailangan namin magtiis na hindi magkasala. Kasi pag nagkasala ulit kami, sisi kami sa kasalanan namin, tanggap ulit kaming Eucharist. Eh yun ang tunay na Kristo. Ibinibigay niya yung sa kanyang sariling katawan at dugo para ipakain sa tao. Sino man ang kumain nito may buhay na walang hanggan. Hindi yung ibang Kristo, walang imahe, walang katawan at dugo, invisible, walang pagkakilanlan. Walang pagkakilanlan kasi yung ibang Kristo eh. Walang pagkakilanlan. Uncle Boy, Ha? wala makikipagdebate. Wala naman bro, nag-uusap pa lang kami. Sabi niya kasi bro, hindi daw kailangan ng rebulto kasi pag inturo daw ni Kristo titingala. Hindi naman kailangan tumingala doon. Saan ang talata hindi kailangan ng Ewan ko eh. Akala kasi niya, pag sinabing sumasalangit ka, o di ba titingala? Sabi ko, paano kung may bubong? Wala namang masamang tumingala. Saan Diba? talata mababasa, hindi kailangan ng imahe. Inahanap ko nga eh. Sabi, kailangan lang daw tumingala. Hindi daw kailangan tumingin sa imahe. Ang sabi ko sa iyo, bro, Bro, Ama namin sumasalangit ka, hindi pinag-uusapan kung tumitingala ka. Sabi mo kanina bro, titingala bro. May tanong ako. Sabihin mo lang ng tumitingala. Ano bang pinag-uusapan wait natin lang. dito? Uncle. Paano pag may step neck? Anong pinag-uusapan natin dito? Papasingit lang ako, Uncle Boy. So, Uncle Bal, pwede akong patanong, bro? Oh. Tatanong ko Hindi lang, ako bro. magtatanong doon sa Hindi, sumasalangit ka. Ako muna magtatanong, bro. May tanong lang Hindi, ako hindi sa'yo. niya pa Madali lang sinasagot naman. eh. Madali lang hindi naman pa Sinagot ko nga, sinasagot. hindi mo kailangan tumingala dyan. Pwede ka Madali tumingin lang sa naman imahe yun. ni Kristo. Madali lang naman yung tanong ko, bro. Wala sinabi titingala ka. Uncle Boy, wait Sagutin lang. mo muna yung sinasabi ko. Wait lang, bro. Hindi, sagutin. Mag-usap tayo, bro. Mag-usap tayo. Kasi ang ginagawa mo, bro, ayaw mo na kami kausapin. Pag palagay natin, hindi mo gusto yung sagot. Ayaw mo man sa hindi, kailangan mong tanggapin yun. Tama man siya, umalis sa pandinig mo. Langit ka. Tanggapin mo yung sagot. So, ganito lang, bro, yung tanong ko sa'yo. Simple lang naman eh. Turuan mo ko. No? Turuan mo ko. So, ang tanong ko sa'yo, bro, saan natin mababasa ang talata? Hindi kailangan ng imahe. Tingala lang kailangan sapat na. Saan natin mababasa yun, bro? Talata, bro. Marami bro, marami dyan. Saan? Sige, Bigay Mga mo ako. talata dyan. Hindi kailangan ng imahe. Saan kaya yan? Halimbawa sa 1 John 5:24, sabi nga doon, alam natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, iisa lang yan, Panginoon Diyos natin. natin. Pero bandang huli, sabi ng Diyos, Nagdadaldal ka na lang dito, Brad. Eh. Hindi mo na sinasagot yung tanong. Eh. Talata hinihingi namin na nakasulat, hindi kailangan ino-off nyo naman ako. Eh, ang problema naman sa iyo, bro, para kang kabayo eh. Dire-diretso yung takbo mo, bro eh. Hindi nga kasi, hindi naman ako sinasagot nito. Sabi ko, Ama namin Bro, sumasalangit ka, nadaling niya ako pakiulit sa nga, Europe bro, yung Christ. tanong ko, bro, kung naiintindihan mo yung tanong ko. Ulitin mo yung tanong ko, bro. Ano yung tanong ko sa'yo, bro? Ang sabi ko, Ano sabi yung niya, tanong ko sa'yo, bro? Ano saan makikita ang imahe? O, kita mo, hindi mo naiintindihan yung tanong ko sa'yo. Pakinggan mo muna ako. Ito yung tanong ko sa'yo, ulitin ko ha. O, saan talata mababasa na hindi kailangan ng imahe? Tumingala lang sapat na. O, yan. Talata, bro. Talata. Wala, no? Dapat Ganito na lang. Natin gawin na lang, Josh, para makapagpahayagan tayo ng patas. Ikaw muna mauuna o ako muna. Ang Patutunayan Diyos mo natin, Geology bro. na Ngayon, hindi. tama ang Kristo nyo. Patutunayan kung mali ang Kristo nyo kasi ang Kristo nyo walang imahe. Game? Palang Hindi imahe yan, bro, wala Alberto. palang kaligtasan. Kaya nga, hindi. Ito na sige. yung tanong ko, bro. Makinig ka. Wala tayo sa kaligtasan, bro. Ang papatunayan ko dito, mali ang Kristo nyo kasi walang imahe. Ang Kristo namin, tama, may imahe. Sino nga naman na magsalita? Maganda yan, bro. May kabuluhan naman ka. Oh. Ang Kristo namin, ang tamang Kristo, may imahe. parang Okay. matatakot ah. Sige. Hindi, matatakot ka, debate lang.
Tatakot ka ba? Hindi naman, ba't matatakot? Kanya sabi na katotohanan, kaya ako yun sa naman pala. katotohanan din. Game na, para wala nang patas Siyempre, na. mag-aatolan ba tayo? Wala naman tayo sa katolan. Patas na. Patas na yung oras. O, ikaw pa mauna. Bigyan kita, sige. Sino muna mauna? Ako muna. Para mayroon kang basis sa sasabihin mo pagkatapos ko. O, patunayan ko, mali ang Kristo nyo. Mali ang Kristo ko. Oo, kasi walang imahe. Ang Kristo namin, tama kasi may imahe. Nako, delikado si ano. Ganda niyan. Sige, isa na lang. Alright. Ang dami mong baon, Sharing bro. mo ano. Alright. So, 10 minutes, bro. So, ang rules, alam na ni Josh yan. Yung rules na yes or no, tama o mali, saang talata. Ang game. 10 minutes bro, na sige. yan. Alright. Okay. So, sana kapulutan nyo ng aral to at magbukas sa inyong mga puso na magbalik na sa tunay na iglesia na tinatag ni Kristo. Mamabilisan lang natin to. Kasi may misa pa mamaya. No? So, ang Kristo ng Catholic Church, ang tunay na tama. Bakit po tunay na tama at walang kamalian? Una sa lahat, bukod sa tama ang aral, ang Kristo namin may pagkakakilanlan, may imahe. At ang tunay na Kristo, nagkatawan tao. Kaya may imahe. Sabi dito sa Juan 14 talatang 9. Diba? Sabi din ng isang alagad niya, Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at malulubos na ang aming kagalakan. Sabi ni Kristo, kay tagal mo na ako nakakasama Felipe. Bakit mo sinasabi yan? Kung sino man ang nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Ibig sabihin, ang Kristo talaga nagpakita. Tumahan kasama natin. Mayroong imahe. Diba? Sa Colosas 1 talatang 15, si Kristo, ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ayan ang turo ng mga apostol. Yung ibang Kristiyano, nagtuturo, wala daw nakakita kay Kristo. Invisible yata. Kaya hindi nila nagawa ng imahe. Kaya pagdadasal sila, tumitingala na lang. Parang allergic sila sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ano pang talata? Dito sa Ikalawang Kronika 7:14, pag mananalangin ka, anong sabi ng Diyos? Hanapin mo ang aking muka. Nabasa niyo ba yan? Hanapin mo ang aking muka. Hindi sinabing magtititingala ka. Mangawit yung liig mo dyan. Alam mo yung mukha na sinasabi dyan pag mananalangin? Iyan yung tinapay na mana na bumaba galing sa langit. Bumaba na. Nasaan yan? Nandun sa Ark of the Covenant. Doon sila tumitingin. Hindi sila tingala ng tingala. Pag nagdadasal, pwede kang tumingala. Kasi sa amin sa simbahan, naka-elevate yung imahe ni Kristo para makita ng lahat. Para makita ng lahat. No? Hindi mo kailangan magtitingala-tingala, dungaw-dungaw. Kaya nga may imahe eh. At anong sabi doon sa Ikalawang Kronika 7:14? Kung kayo'y dadalangin, hanapin nyo ang aking muka kung kayo'y mananalangin. Ano yung tinutukoy ng muka? Yung tinapay. Kaya nga ang sabi ni Kristo sa bagong tipan, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. Diba? Kaya nga yung mga tao sa John 6 verse 66, nag-alisan na tumalikod kay Kristo. Kasi Diyos ang nagsasalita diyan sa Ikalawang Kronika 7:14. Hindi pa sila naniniwala ng Diyos si Kristo eh. Hindi pa sila nabibigyan ng pananampalataya ng banal na Espiritu Santo sa tulong ng simbahan. No? Pero ang simbahan, alam na, no? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Diba? At yung Kristo na to, meron tong imahe. At ito'y kilala ng mga tunay na Kristiyano. Basa, Ikalawang Korinto 4 talatang 6.
Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman niya sa siyang aming tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Sa muka ni Hesukristo. Ang tunay na Kristo, mayroong muka. Ngayon, yung mga hindi tunay na Kristiyano, sa talatang 4, no? Yun yung dinaya ng Diyos ang sanlibutan upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo na si Kristo, na siya ang larawan ng Diyos. May larawan. Over-elaborate. Sobra-sobra na nga, exaggerated na nga eh. Inapakita talaga dito na si Kristo, yung Kristo natin, may larawan. Ayun ang tunay na Kristo. Ngayon, kung hindi mo yun nakilala, hindi ang Diyos ang nagliliwanag sa'yo. Ang diablo ang dumaya sa'yo. Sa talatang 4, binulag ka daw ng Diyos ng sanlibutan upang huwag mo makita ang larawan ng kaluwalhatian ng Diyos na si Kristo. Bulag ka, hindi mo alam ang larawan niya. Sino nagbulag? Ang diablo. Samantalang sa aming mga tunay na Kristiyano, no? Ang Diyos ang nagbigay liwanag sa amin para makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag. Pagkakilala sa muka ni Kristo, muka ni Kristo mahalaga sa amin. Kaya pag nananalangin kami, tumitingin kami sa muka niya, hindi ka mandidiri sa muka niya, titingala-tingala ka, mabagsakan ka pa ng kung ano-ano dyan eh, ng mga dumi ng ibon eh, maghanap ka ng, magdadasal ako, teka, maghanap nga ako ng langit. Ganon? Anong gagawin natin? Kasi hindi ko kilala si Kristo eh. Ano ba itsura ni Kristo? Wala naman nakakilala dyan. Ganun kasi ng katwiran ng mga bagong mga makabagong pagano. Tinanggalan nyo ng imahe si Kristo eh. Ibang Kristo ang pinapangaral nyo. Hindi yan ang tunay na Kristo. Ang Kristo nahayag sa laman. Ang tawag dyan, mga bulaang Kristo, mga nagtuturo na si Kristo ay hindi nagkatawan tao. Espiritu lang. Espiritu lang. Mali naman ang intindi. Diba? Sa Juan 4:24, meron doon sinabi, ang Kristo, espiritu lang. Ayan, yung pinapakain niyang katawan, espiritu yon. Hindi, material yun. Nagkatawan tao siya, nahayag sa salaman. At yun ang kinakain natin. Hindi para tayo mabusog lang, kung di tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo hindi mahatulan. Yun naman talaga purpose, hindi tayo mapa-impyerno. Kasi yung pangako ni Kristo. Sino man ang kumakain ng laking laman at uminom ng aking dugo, ako'y mananatili sa Kanya at siya ay mananatili sa akin. Sa Roma 8:1, hindi na siya mahatulan ang nakay Kristo, ang nasa estado ng biyaya at grasya ng Diyos. Diba? So alas 4 na. Tapos na ako. Pwede na. Kahit kulang. Maraming salamat naman bro diyan sa mga paliwanag mo na Question bro. Meron ka pang 2 Isa pa. minutes. Hindi question bro, ako muna. Meron ka pang 3 minutes. Hindi, wave na Ako bro. bibigyan. Wave na. Sige. May misa pa mamaya. Nahabol ako sa misa. Sige. Sige, habol ka. Ako muna. Okay. Tanong na bro, tanong. Magtatanong ka pa. Ako magbibigay. Bro, magtanong ka muna bago ka maglatag bro. Pwede mong i-wave yan. May karapatan kang Baka i-wave. pwede naman maglatag bro, para at least Kaya nga maglalatag ka rin. Kaso Maglalatag hindi ka namin after. yung karapatan mo magtanong. Ganito ako muna. Maglalatag ka after mo magtanong. Kaya mo no, nakadalawang sapul ka, di ba? Magtanong ka na, tapos maglalatag ka pa. So, tanong ka na bro. Hindi. Sige, ano ko lang sinasabi dito. Saan 7 minutes na lang. Saan talata na sinasabi ni Kristo na ipagawa niyo siya ng imahe? Letra por letra, Isaiah 19:19, 20, 21, si Yahweh. Si Yahweh, siya si Kristo. Sabi niya doon sa Juan 8 talatang 28, tama ba? Juan 50, makinig ka muna. Okay, Makinig ka muna. Moderator's time, bro. Moderator's time. Sige, pangalaunang tanong. Nagsisitas na nga ako eh. Bro, moderator's time. Pag sumasagot, ay yung moderator magsasabi na next question. Okay.
Oh, si Kristo yung nagsasalita doon nung sinabi doon ni Yahweh, no? Sa araw na yaon, Isaiah 19:19, magkakaroon ng altar at nakatayong larawan ng Panginoon. At yun ang magiging pinakatanda at patutos sa kanya at sila ay makakasamba sa Panginoon. Sino nagsasalitang Panginoon doon? Si Kristo. Judas 1 talatang 5, si Yahweh si Kristo. O sinabi niya, galing sa kanyang bibig. Pagawan daw siya ng imahe para makasamba sa kanya, letra por letra. Yan ang tunay na Kristo. Yes, God. Si Yahweh. Ano? Next question. Next question. Kung sinasabi mong si Kristo sa lumang tipan, doon sa appearance ni Kristo yung pagkabuhay niya, sa ministeryo niya, sinabi niya ba doon sa habang nangangaral siya ay gumawa ng rebulto? Yung Oo mga nga, taong sinabi niya. Saan Oo. talata doon sa mga pangangaral niya? Oo. Sa pangangaral niya, pangangaral niya? makinig ka muna. Oo. O, sabi niya dun sa Juan, ay Mateo 5, talatang 17, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin. Sinong propeta yon? Si propeta Isaiah, sabi ni Yahweh. Sino si Yahweh? Si Kristo. Sabi ni Kristo, ako nga, eho ay me. Equivalent to Yahweh. O anong sabi ni Yahweh? Magkakaroon ng altar at nakatayong larawan ng Panginoon. Ito'y tanda ng pagkapatotoo sa Kanya, no? At ito'y para makilala siya at makasamba sa Kanya. Letra por letra, letra por letra. Si Kristo nagsabi, si Yahweh si Kristo. Ano ka ba? Ang pinag-usapan natin, Diyos anak eh. Alam natin Diyos siya, anak Diyos nga si Diyos Yahweh. anak. Diyos ama yun. Ang Diyos ama, mapagnibuguin Objection, eh. Mr. Moderator. Objection. Bro, magtanong ka lang bro. Huwag ka magpayag. Tanong ka lang. Diyos anak din si Yahweh. Huwag ka Oo, mag-rebat. sige. Nakapangatlo na ako eh. Di ako na mag-ano. Bro, may oras to. Meron ka pa. Ilang pa? May chance ka pa. Nasa taas mo bro. Ano ang Nasa pagkaunawa taas mo mo. ang Diyos ay mapagnibuguin? Ano yung salitang mapagnibuguin? Ano parang relasyon yan? Mapanibughuin, seloso. O, anong tanong mo dyan? Seloso? Seloso, Diyos seloso. mapanibughuin. Ano pa ba? Oo, seloso. Kung salitang seloso, kung ang salitang seloso, meron siyang pinagbabawal na labag Oo. doon sa gusto mo. Yes. Kayo ang nakalabag kasi alam mo ano nalabag nyo. Hindi, Sumamba kayo wag sa lang, ibang sagutin mo Kristo. lang ako. Ito nga sinagot nga kita, ano bang gagawin ko? Ang sagot ko, nalabag nyo yan. Bakit? Si Kristo mapanibughuin. Ibang Kristo yung pinaglilingkuran nyo. Kristong walang imahe. Kristong hindi nagbibigay ng katawan at dugo para iligtas tayo. Kristong espiritu lang na hindi nahayag sa laman. E di nagsilos na ang tunay na Kristo. Mateo 24:24, biktima kayo ng pagtuturo ng bulaang Kristo. Kayo nakalabag dyan eh. Seloso nga si Kristo. Totoo naman eh. Ba't kayo magsasamba sa ibang Kristo? Bulaang Kristo ang sinasamba nyo. Hindi yan ang tunay. Ang nasa amin, ang nasa Catholic Church, ito Next ang question, tunay na bro. Kristo. Next Kung si question. Kristo nanalangin sa Getsemani, nakatingin siya sa langit. Ibig sabihin, puro ulap ang tinitignan niya. Hindi siya puro ulap, tumitingin siya sa Ama. Ang Ama ang kausap niya. Makinig ka muna, nagsasagot pa ako. Ang Ama kausap niya, titingin talaga siya sa langit kasi wala naman imahe ang Ama. Pero tayo, ang tinitignan natin, ang imahe ni Kristo. Sabi ni Kristo, sino man ang nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Saan ka titingin? Di kay Kristo. Hindi ka pwedeng mag-bypass sa Ama kung hindi ka dadaan kay Kristo. Letra por letra. Juan 14, letra por letra. Ang tignan mo si Kristo. Hindi ka pwedeng dumirekta sa langit. Kailangan dumaan ka sa anak. At ang imahe niya, nasa anak, letra por letra. Letra por letra. Next question. Next question. Next question, bro. Titingin tayo kay Kristo, hindi ka didirekta sa Ama. Si Kristo lang ang may Kung ang karapatang sinasabi mo dumirekta si sa Ama. Allah, nagsabi kay Kristo na sambahin sa bakit ang sinasabi ng Diyos Ama, Espiritu siya? Bakit merong nakikita? Ang Diyos, Espiritu. Si Kristo, Espiritu. Kasabi mo, si Yahweh. At si Kristo ay may imahe. Pero
ang Diyos sinasabi mong Ama, at si Kristo, sila yung mga Diyos na Espiritu. Bakit mayroong may pagsamba sa imahe? Kung alam natin ang Diyos ay Espiritu. Makinig ka. Ang Diyos Ama, Espiritu, kaya si Kristo tumingin sa langit. Pero si Kristo, sabi ni Kristo sa kanyang bibig, Juan 14 talatang 9, babasahin ko sa iyo para maintindihan mo, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon mo na ako nakasama. Hindi mo ba ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Huwag mong sabihin kay Kristo, ipakita mo sa kanya ang Ama. Huwag ka titingala-tingala, ang tignan mo si Kristo. Hindi ka po pwede bypassin si Kristo. Kung sino man na makakita kay Kristo, siya nakakakita sa Ama. Letra por letra. Juan 14 talatang 9. Nasa amin ang tunay na Kristo, may imahe bro eh. Kaya questionin ka ni Kristo, hindi mo ba ako nakikita? Josh, matagal mo na akong kasama, sabihin sa'yo ni Kristo. Ba't mo pinapahanap ang Ama? Ba't tumitingala ka? Tignan mo ko. Sino man nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Letra por letra. Last question. Bro, dami na, 5 na yan bro ah. Last question, may oras ka pa bro. Oras sige. mo yan actually. Yan, nasa taas mo. Mm-mm. Dali na. Di mo ba Okay. nakikita yung oras sa taas mo, bro? Di mo nakikita. Last question na yan, last question Last na. question na yan. Last question. Kung ang litrato sinasabi mo pagsamba sa Panginoon, ano yung sinasabi sa Roma na call upon the name of Jesus, you will save? Nakabatay ka ba doon sa litrato o sa salita niya? Yes. No, kasi yung litrato niya, nandun din yung pangalan niya, yung mga banal na imahe, Levitico 22 talatang 2, inyong igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Oh, Ayun. letra por letra. So, dadako na tayo sa ating 10 minutes. Go ahead, bro. 7 minutes lang bro, 7 minutes lang sa akin. Oh. 10 minutes sa kanya, 10 minutes. Go. 10 minutes, sige, kaya pa yan, 10 minutes. Oo. Alam mo bro, dito sa lugar namin, no, may mga dumadaan na mga iba-ibang mga imahe. Tawagin natin procession ba, no? May maitim, may nasarenong maitim, may medyo puti. Alam ko nasareno, maitim talaga eh. May ibang nasareno, iba-ibang kulay. Yung malit na bata nagtanong, sabi niya, Nay, alin ba talagang totoong Kristo dyan? Yung maitim ba o medyo putla o medyo maputi? 'Di ba? Parang malit pa lang ang bata, naguguluhan na kung sino talaga yung Kristo na sasambahin niya. Pero ang tanong ko ito na, kaya sabi ko nga, na yung salitang Ama namin sumasalangit ka, alam natin ang Espiritu, inaamin natin may Espiritu tayo. Yung Espiritu natin, ang nagpatotoo sa Espiritu ng Diyos na tayo'y sumasamba sa Kanya. Kaya sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang kabuuan yung katotohanan niya eh. Ngayon, kung sasamba tayo sa nakikita, na parang tinututulan natin yung pagtuturo ng Panginoon Diyos na sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Ama namin, sumasalangit ka. Direkta na yan eh. Ama namin, sumasalangit ka. Walang physical aspect doon na nakikita. Spiritual yun eh. Kahit nasa loob ka ng kwarto, titingala ka, Ama namin, sumasalangit ka. Kahit nasa loob ka ng kuweba, Ama namin, sumasalangit ka. Kahit nasa andako ka, Ama namin, sumasalangit ka. Nasasakyan ka, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Wala naman sinabi ng Panginoon na katsabi mo na sa Isaias na meron nagsabi na may imahe ang pinaano doon sa Isaias. Ang linaw ng turo ni Kristo. Tandaan natin ang sinabi ng Diyos nung magpakita ang Panginoon doon sa bundok sa Matthew 17. Tandaan natin, sabi, ito ang sinisinta kong anak. Ito ang pakinggan natin. Mismo ang Diyos Ama nagturo sa mga sa mga tao na itong pakinggan nyo yung anak. Ngayon, yung aral na yun, hinawakan ng mga disipulo. Ngayon, paano kung sasabi na hinawakan ng mga disipulo to? Si Peter, nilapitan siya ng mga tao na may tao doon tumakbo sa kanya dahil gustong makalasap, makaranas ng kagalingan. Sinamba siya, niluran siya. Pero bagamat tao lang siya, sabi, wag mo akong sambahin, isa lang ang dapat sambahin mo, ang Diyos lang nasa langit. Doon pa lang sinasaway na siya ni Peter dahil kasi ang aral, hindi sa pagsamba sa tao, hindi sa pagsamba sa nakikita. Dahil ang Diyos nga, Espiritu eh.
Kahit ang bulag, may karapatan hindi manalangin kahit hindi niya nakikita. Alam niya sumasamba sa Diyos. Dahil bulag siya eh. Pero naramdaman niya may Diyos. Dahil kasi naramdaman niya yung kumbaga sa init ng araw, bagamat hindi niya nakikita yung araw, naramdaman niya yung init ng araw. Naramdaman niya yung sikat ng araw. Ay yung pananampalataya niya nandoon. Naramdaman niya, bagamat hindi niya nakikita, ito yung spiritual natin. Hindi sa mga bagay nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, spiritual eh. Ngayon, kung babatay tayo sa bagay na physical, mismo sumasalangsang tayo doon sa salita ng Diyos, tsaka sa mga aral ng mga disciple. Lahat ng 12 disciples yan, nakaranas ng mga persecution yan. Walang salita sa kanila ng galing na sambahin nyo ang litrato, sambahin nyo yung itinuturo na lumang tipan na mayroong kay luluhuran. Wala namang ganun, bro. Ang pagsamba, yung mga bagay na binibigyan mo yung devotion, yung para bang binibigyan mo siya ng devotion na sabi nga anumang bagay na sumusupil sa iyo, alipin ka yun. Kung puro sa lahat ng dako, maghahanap ka ng litrato, bagamat ang Diyos nagsabi, sambahin mo siya sa ngalan niya Ang Diyos sumasalangit sambahin mo siya Doon tayo kikilala, doon sa sinasabi ng Panginoon Kristo, na sabi niya, sambahin ang ngalan mo, Diyos na sumasalangit ka. Na kung paano si Abraham, tinawag ng Diyos sa Ur, na sinamba niya ang Diyos sa hindi niya nakikita. Dahil sa pananampalataya niya, siya ay naniniwala na ang Diyos siya ay hindi nakikita. Di ba? Para bang mga Muslim, sasabihin nila isa lang ang Diyos nila. Pumunta ka sa Kaaba, ba't sinasamba nila, hinahalikan nila yung bato? Sabihin nila, hindi daw nila Diyos yun. Ano yung hinahalikan nila? Ano yung hinahawakan nila? Ayun ang tinatawag na pagsamba. Binibigyan mo siya ng kapurihan, bagamat bato na yun, hindi mo dapat halikan. Na bagamat sasabihin ng bato na yun, yung bato niya pag hinawakan mo, makakapag-alis ng kasalanan dahil sa bato na yun. Pero yun, hindi aral nga ng Diyos yun Ibig sabihin, bro, ang katuruan ng mga ibang katuruan, bagamat nandun na yung kamalian, nandun pa rin sila sinasabi nila sa katuwiran. Nakikita nila, isa lang ang Diyos nila, ba't masamba pa sila sa iba? Sabi nila, one God lang. Pero may pagsamba sila sa imahe ng bato. Ganun din tayo. Ang Diyos na bubuhay sa walang hanggan. Ang Diyos ay Diyos nang hindi nakikita. Kaya yung pananampalataya natin, ano ba salitang pananampalataya? Mga bagay na hindi natin nakikita. Yung pananampalataya to. Ito yung pananampalataya natin na bagamat hindi ko nakikita ang Panginoon ko sa semento, na bagamat hindi ko nakikita ang Panginoon ko sa mga hinahawakan ko, sumasampalataya ako sa mga hindi ko nakikita, pagkat siya'y salita, buhay. Kaya ang Diyos nga, verbo siyang salita Revelation, di ba? Siya ang salita. Ngayon, pag sinasabi siyang salita, ito yung word of God. Nandito tayo sa tinatawag natin spiritual. Ang bagay na mga spiritual, maunawaan lang sa mga taong nagtatagilan ng espiritu. Dahil tinanggap nila yung espiritu ng Panginoon Ayun ang tinatawag natin born again. Patay tayo sa espiritu na kinakailangan mabuhay tayo sa espiritu ng Diyos, ng Panginoon sa Kristo. Kaya tingnan mo, sino ba lumapit sa Panginoon nung gabi na yun? Sino Nicodemus? Ano ba siya? Pariseo? Ang talino niya sa kautusan. Alam niya paikot-ikot ng kautusan. Number 1 lang tinanong niya sa Panginoon. Panginoon, paano ba makakapasok sa katawan ng aking magulang para maipanganak na muli? Diba? Ang nakikita ni Nicodemo, yung physical na aspeto na kailangan pumasok sa magulang para maligtas siya, para ipanganak na muli. Ang pinag-uusapan ng Panginoon Kristo, kailangan ka ipanganak sa espiritu. Kasi nga patay yung espiritu natin, yung mga bagay na espiritual, hindi natin naunawaan. Bibigyan natin ng aspeto ng mga bagay na nakikita lang, bro. Kaya makikita natin doon pa lang sa maliwanag doon sinasabi ng Panginoon, unang kautusan niya, unang utos niya doon, na kinakailangan muna natin na maipanganak na muli ayon sa espiritu. Sa espiritu nga doon pa lang sa lahat nga tayo nangamatay dahil sa espiritu, malayo tayo. Malayo tayo doon sa tinatawag natin pagsamba natin sa Panginoon. Dahil patay nga yung espiritu natin Ngayon, paano tatawagin natin mabubuhay yan? Yung pagtanggap natin sa katotohanan
ipagtanggap natin sa Panginoon Kristo na siya lamang na isinugo ng Panginoon sa sanlibutan na wala nang ibang ibinigay na ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoon Kristo. Pangalan lang, bro. Siya lang isinugo, ang pangalan lang ang makakapagligtas. Hindi naman sinabi ng Panginoon na isinugo niya ang mga iba-ibang mga imahe para makapagligtas sa iyo. Hindi. Sinabi ng Panginoon Diyos, ito ang bugtong kong anak na isinusugo ko sa pangalan niya, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya nga may berbo tayo eh. Ito yung salita eh. Diba? Kaya makikita nga natin dito, bro, kung tayo titingin lagi sa mga bagay na di natin, nakikita natin, nalalayo tayo doon sa tinatawag natin pagsamba natin sa Diyos. Kasi ang Diyos natin hindi nakikita eh. Spiritual yung bro eh. Diba? Sabi nga doon, sambahin niyo ako sa Espiritu pagkat ang Diyos ay Espiritu. Ayun lang. Ayun lang yung requirements ng Panginoon Diyos eh. Espiritu siya eh. Kung sinasabi niyo si Kristo at ang Diyos ay isa, ang Diyos na rin nagsalita na sambahin natin siya sa Espiritu eh. Hindi sa mga bagay na nakikita. 'Di ba? Wag na lang natin na kung kailan tayo malalagutan ng hininga at saka tayo maghahanap ng literato. Panginoon Diyos, hindi. Kundi ang katsandako tayo, pwede natin siya tawagin. Ayun ang totoo talaga, nasa lahat ng dako siya. Omniscient, omnipresent siya, bro. Kaya ang maano ko lang, bro, sabi nga doon sa doon sa Roma na, call upon the name of the Lord, you shall save. Hindi lang yung maliligtas ka, kaya ipahayag mo siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Hindi lamang Panginoon mo, kundi tagapagligtas ng kaluluwa mo, bro. Sa pangalan niya lang. Call upon the name of Jesus Christ. Sa pangalan niya lang, bro. Wala na tayong pag-uusapan kung ano yung pinangawakan natin. Sa pangalan niya lang. Kahit doon sa Old Testament, sinabi niya, call upon the name. Naulit diyan sa Old Testament. Call upon the name. Time na. Okay. Time na. So, again, no? So, bigyan ko uli ng 7 minutes. Boy. 7 minutes, bro. Magtatanong naman ako sa iyo. Makinig ka mabuti. Okay, Uncle Boy, go ahead. Alright. So, ang Kristo ba na ipinapangaral nyo, ito ba ay may imahe, may laman, o walang imahe? Walang imahe. Okay. Tanong. Walang imahe. Tanong. So, ibig sabihin, ang Kristo nyo, Espiritu Hindi nga, lang. sinagot ko na nga, bro eh. Wala nang imahe. Understood eh, walang imahe. Oh, ito yung follow-up question to, Sinagot bro. ko na nga eh. Makinig ka Sinagot muna. ko na. Kaya nga, may tanong ulit ako. So, ang ibig sabihin ng Kristo nyo, walang laman. Espiritu. Oh, espiritu. Alright. Hindi, sabi mo, espiritu. Kung ikaw nasa physical, nagkakitaan tayo, bro. Pero kung sa spiritual ka, kaya nga yung mga tinatawag natin, yung mga bagay, yung mga manghula spiritual, may nakikita sila sa Walang bagay na laman. spiritual. Oh, Saan ibig ko sabihin, nakasulat? bro. Okay, Ng next mga, question. Espiritu. next question. Saan nakasulat ng mga Next question, apostol? sinagot na kita. Saan Alin? nakasulat? May bago kong tanong, bro. Saan Wala. nakasulat na ang mga apostol nagturo na ang Kristo wala sa laman? Espiritu lang. Saan nakasulat? Showdown. Pakiulit mo ulit sandalang. Saan nakasulat na yung mga apostol nagtuturo ng Kristo na hindi nahayag sa laman kung di espiritu lang? Showdown. Ang Panginoong Hesus Kristo. Objection, Hindi, Mr. Moderator. kahit Talata. walang talata. Bro, Talata. Hindi, sabihin, hindi ko lang Moderator muna. So, hindi niya talata, meron ka daw matalata, meron na wala. Okay, gawa 4:12. Ako ang daan katotohanan at ang buhay. May sinabi ba doon na wala siyang laman? Hindi nga, sinagot na Wala kita siyang imahe? tanong. Bro, sinagot na nga kita. Kaya nga may tanong ako doon sa sagot mo. Kaya nga may follow-up question ako kasi sinagot mo ako. So may follow-up question ako kasi sinagot mo ako. Ulitin ko ulit. Sinagot mo ako. May follow-up question ako. Sinabi ba doon na wala siyang imahe, wala siyang laman? Wala siyang physical. imahe, pero may laman siya. Wala siyang imahe. Tanong. Saan Wala siyang nakasulat na imahe. yung laman hindi nakikita? Walang imahe. Ang imahe, bro,
yung Saan nakasunod? sinatawag natin Objection, na Mr. Moderator. litrato yun. Kasi Objection, Mr. pinag-usapan Moderator. natin. Ano objection, bro? Oh. Ang objection ko, Mr. Moderator, may laman daw, walang magkakaano imahe. kayo? Ang imahe, bro. Makinig ka muna, may objection ako. bro. May objection, bro. Sabi niya, ang Kristo daw may laman pero walang imahe. So saan nakasulat na yung laman ni Kristo walang imahe? Invisible. Saan nakasulat? Bro, may Visible. nakasulat daw ba? May talata daw ba? Meron na wala. Yung Kristo nyo. Para malinaw tayo. Talata. Sa katawan ni Kristo, kabuhayan niya na yun. May Objection, katawan, may laman, mayroon siya ang espiritu. ano mo, bro, trabaho mo sumagot, bro, sa tanong, bro. Ay na nga, sagot ko, bro. Meron na wala categorical kasi, bro. Ang sagot ko, may talata ba? Meron bang talata na ang laman ni Kristo walang imahe? Saan nakasulat yan? Ang laman ni Kristo, walang imahe. Sinabi mo eh. Sagot mo yan eh. Saan talata? Walang talata yun, pero meron siyang imahe, may laman siya. Walang talata. Saan galing yung sagot mo? Wala pa Sinagot ng na nga talata. kita, bro eh. Bro, sinagot na nga kita. Sige, next question Ang na tayo, katawan ni Uncle Boy. Kristo. Ulitin ko yung tanong. Sinagot na nga kita eh. Ulitin ko Ang yung katawan tanong. ni Kristo, Makinig may ka. imahe. Next Bro, question bro, na ako. bro, wait lang. Oh, sige. Sabi mo, walang talata. Saan mo yung kinuha? Yung sagot mo. Na ang imahe ni Kristo, ang laman ni Kristo, walang imahe. Saan yung talata? Ay, Hindi, saan? inulit ko nga. Hindi. Isip Bro, mo lang, sinagot isip na mo kita. lang. Hindi ito siya isip. Ang katawan ni Kristo, may imahe. O, May yun. espiritu, may katawan. May imahe. Ang imahe ba, hindi. Sagot, isa pa, ang imahe, bro, yung kabuuan ng pagkatao niya, imahe niya yan eh. Pag sinabing imahe, yung tinatawag natin, yung kabanalan niya, yung kaluwalhatian niya, Oo. imahe tawag dyan. Hindi, huwag natin ilalagay Next question, muna bro. doon sa Next sinasabi question na, mong bro. ano. Next question na, bro. Next question. Sabi mo, sinagot may na imahe kita. si Kristo. O anong Oo. itsura niya? Oh? Anong itsura Ang ng itsura mukha niya? niya? Oh, anong itsura ng mukha niya? Alam mo? Ang itsura ng Panginoon, maaring, siyempre, hindi natin makukuha yung perfectionist na mukha Objection, niya. Mr. Moderator. Alam natin siya. Objection, Mr. lalaki Moderator. siya. Ano objection, bro? Hindi nga, Hindi ko tinatanong. lalaki nga Makinig siya ka eh. muna. Hindi ko tinatanong. Hindi nga, kung- sinagot na nga makinig kita ka eh. muna. Wait lang, May bro. objection Wait lang, ako. Hindi ko tinatanong kung makukuha mo ng perfecto. Ano, ang tinatanong ko, alam mo ba ang itsura ni Kristo? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko itsura niya. Ano itsura? Ang kaluwatian niya. Ang karangalan niya. Ang itsura niya, lalaki siya. Magandang Objection lalaki. niya, o Mr. tanong. Moderator? Objection mo. Hindi nga, objection? sinagot ko Makinig na ka nga sa muna. imahe niya eh. Makinig ka muna, may Di ba objection tinatanong ako. mo imahe niya? Makinig ka May muna. laman. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung babae o lalaki. Alam naman natin lahat lalaki si Kristo. Marami naman nga. lalaki. Makinig ka muna, may objection ako. Ano gusto Paano mo? Una marinig ko pa ng ng moderator picture. yung objection ko? Di Una ba? ko Paano ng niya ako picture. marinig? Paano niya ako marinig? Oh, makinig ka na rin. Ang objection ng Mr. Moderator, ang tinatanong ko itsura, hindi gender. Puro tayo lalaki. Bawa, naman- malit kang Makinig bata. ka muna kasi. Sige. Paano ko ulit-ulit na naman ako tuloy? Bigay ka ako ng Napapagod ano, na ako. 2 minutes, Mr. bro. Moderator, ito yung objection ko. Tayo dito, pare-parehas tayo dito, puro tayo lalaki. Hindi naman tayo magkakamuka. Oo. Pero pare-parehas tayong lalaki. Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, anong itsura ng mukha ni Kristo? Kung alam niya, anong itsura? Ang itsura niya, Ano itsura niya? mas Hindi mo kilala? mas magandang lalaki pa sa'yo, ganon. Hindi, anong itsura niya? Okay, mas maganda Oo lalaki nga sa akin. Anong ba't itsura niya? i-identified ko ba? Objection mo na, Halimbawa, Mr. Moderator. Objection. Ano objection? Maraming sandali. mga gwapo Di na pa mas ako magandang sumasagot lalaki eh. sa akin. Makinig Bro, ka muna kasi may objection Bigay ka muna, ako. bro. May objection, bro. Pag may objection, Kung tayo ka muna. may objection ka, tatahimik ako eh. Hindi mo marinig eh. Ang objection ko, Mr. Moderator, maraming mga artista, magagandang lalaki, mas magandang lalaki kaysa sa akin. Pero magkakaiba sila ng muka. Hindi sila magkakamuka. Ang tinatanong ko, ano ang muka ni Kristo? Kasi kung magandang lalaki, okay. Ikaw, magandang lalaki ka sa akin. Eh. Marami na mga ibang magkakamuka dyan. Ano itsura niya? Sagutin mo. Anong itsura ni Kristo? Ang sinasagot ko na nga sa'yo, may imahe ang mukha niya. Mas Ano nga magandang itsura? lalaki May na- imahe nga. Oo nga. Alam mo ba hindi alam? Matipuno siya dahil anak siya ng karpintero. Matipuno, magandang Ano nga lalaki. itsura ng muka? Yung muka, ano itsura? Ayun na nga eh.
Eh kung ikaw ba, no, malit na bata, tatanungin ka ng anak mo ngayon. Ano Alam mo itsura ba mo? o hindi? Alam ko, siyempre. May picture yung tatay ko eh. Objection nga, Mr. Moderator. Wala objection. Ako yung tinatanong niya. Siya ang sasagot sa tanong ko. Ito yung oras. Ngayon, tinanong niya ako, alam ko ba nung bata ako kung ano itsura? Siyempre, kasi may picture. Alam ko itsura ng tatay ko kasi may picture. Kahit anong edad niya, basta may picture. Alam ko, madaming lumang picture ni tatay ko kahit nung hindi pa ako umiiral. 'Di ba? O ngayon, balik natin sa kanya. Ito tanong ko, wag mo kong tanungin. Ano ang itsura ni Kristo? Tanong. Ano ang itsura ni Kristo? Yung mukha. Ang mukha ni Kristo, nagpahiwatay siya Matthew 17. Maliwanag siya, nagniningning yung mukha niya. Nung Objection, makita siya Mr. ni Moderator. Pedro. Hindi ko tinatanong yung transfiguration. Eh, di, ayun na Tinatanong yung ko mukha niya, yung mukha, yung ordinaryong mukha, alam naman ng lahat yan na maganyan, transfiguration. Ano ang itsura niya? Transfiguration. Transfiguration yan, sabihin nagpalit ng anyo. Transform, figure. O alam mo na, pinaliwanag ko na sa'yo, sagutin mo na yung tanong ko. Ano ang itsura ni Kristo? Yung itsura niya, nagkatawan tao, ano itsura? Kristiyano ka eh. Di mo alam. Sinabi ko na nga sa iyo, ang mukha niya mas magandang lalaki pa sa iyo. Ibig sabihin, alam mo na may magandang lalaki. Marami nga magandang lalaki sa akin, mga artista. Magkakaiba ng muka. Ayun na nga, pag nakakita ka ng magandang lalaki kumpara sa iyo, magandang lalaki na yun. Mali Ganun nga lang eh. yun, bro. Huwag mo kong lokohin, bro. Yung mga Koreano, magagandang lalaki sa akin. Hindi naman sila kamukha ni Kristo. Ulitin ko yung tanong, ano itsura ni Kristo? Ano yung batayan mo ng itsura ni Kristo? Magandang Yung mukha lalaki nga eh, hindi negro. Hindi siya negro. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko tinatanong kung negro hindi. Ano itsura? Bro, Ayun na nga itsura sinasabi ko sa iyo eh, hindi siya negro eh. Next question na nga, next question. Kung Alam mo yung mukha ni Kristo, ang bakit nasa rin nun, makinig ka negro muna? eh. Mag-mute ka na muna, hindi mo naman sinasagot, kaya nga mag-next question. Sinasagot na Mukha, nga kita tinatanong bro, ko, ang hindi sabi mo kung kulay. ano itsura ni Kristo. Ang tinatanong ko mukha bro mukha hindi naman kulay. Sunod na tanong ko, kung alam mo pala yung mukha ni Kristo, ayon sa Isaiah 19:19, magkakaroon siya ng nakatayong larawan, bakit hindi nyo ginawan ng imahe? Alam nyo pala, hindi nyo ginawa ng imahe? O wala na kayong may Wala dahilan. naman siya inutos eh, period. Wala siyang inutos kahit sa Wala mga siyang inutos. apostle, period. Sunod na tanong. Sabi mo, Tanong. yung Yahweh, dun sa Isaiah 19:19, hindi yun si Kristo, yung Yahweh. Ba, Ang tanong ko ganito, alam mo ba sa ibig bagong sabihin ng tipan sa salitang mga Yahweh? apostle bro, Mag-mute ka muna nga bro, patapusin mo yung tanong ko. Alam mo ba sige. yung ibig sabihin ng salitang Yahweh? tanong, Alam mo yung ibig sabihin ng salitang Yahweh doon sa Isaiah 19:19, yung tetragrammaton, Yod He Vav He, alam mo yung ibig sabihin? huwag mo akong pabasahan niya. Alam mo yung salitang Alam mo Yahweh. ba yung ibig sabihin? Hindi ko sinasabi kung kaya mong basahin. Alam mo ba yung ibig sabihin? Sabi mo, yung Yahweh, hindi si Kristo ang Ama. Ngayon, tatanungin kita, alam mo ba yung ibig sabihin ng salitang Yahweh? Oh, Yahweh, makapangyarihan Diyos. Mali. Nahayag sa lumang tipan. Hindi Siya ganyan ang ibig Yahweh, sabihin. Diyos na makapangyarihan. Sasabihin kulang ko. pa. Sasabihin ko. Sandali lang, sasabihin ko pa sa iyo. Mali nga eh. Ang Sigurado Yahweh, bro. ka? Hindi nga, ipapahayag ko pa sa iyo eh. Ano Nagtatanong ka pa ang nga. ibig sabihin, ulitin ko ha, ng salitang Yod He Vav He? Yung meaning niyan, ano ibig sabihin? Sabi mo hindi si Kristo yan? Ang Ama lang? Aba, ibang Kristo talaga ya pinapangaral mo. O anong ibig sabihin niyan? Ano? Time na, Yahweh. Time na. Inubos niya again. Ayun na. Ah, Nauubos na yung bro. oras ko. Ako na. No? Ako na. 10 minutes ako. Sandalan, bro. 10 minutes ako bro, naubos na yung oras eh. Ano pa yung sasabi mo eh? Sandalan, bro. Mag-ano mo na ako. Ako naman bro, ako naman. Break So 7 minutes lang ako bro. Ikaw 10 minutes ka, 'di ba? Ang ganda na nga ng bigayan. Ikaw 10 minutes, ako 7 minutes lang. Kita mo naman yung pabor na pabor sa'yo. Ayaw mo pa akong padaanin. Ayan na yung oras ko. Nabawasan na oh. 6:42 na lang. Oh. 6:42 na lang. Oh, 'di ba? Oh, pasalitahin mo na ako 7 minutes lang 'to. Ikaw 10 minutes ka. Malaking Bro, advantage sandalan, mo. bro. Mag-ano muna ako. Sandalan. May tawag dito sa labas eh. Kasi may mga... Oh, Mag-mute ka na lang bro. Sige, kausapin mo na lang yung kausap mo dyan. Magsasalita na lang ako. Ngayon ganito. No?
sabi niya ko nung una, ayoko talaga sa kanyang gamitin yung Antikristo kasi kawawa to eh. Pero bandang huli inamin niya na ang Kristo may laman. Pero ang unang statement niya, sabi ko, ang Kristo nyo ba may imahe? Wala. Ang Kristo nyo ba nasa laman? Ay, hindi. Kasi kung nasa laman ka, makasalanan ka. Sabi niya, oh. Alam mo ba na Antikristo ang turo nyo? Lumitaw dito. Ayon kay San Juan. Sa Juan, ikalawang Juan 1:7. Sabi dito, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yung mga hindi kumikilala na si Kristo. Makinig ka muna bro, nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Na yung kumikilala na si Kristo ay hindi na parito sa laman. Ito ang mandarayang ang Antikristo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran kung di upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Kaya layuan nyo yung mga ganyang aral. Para lang tutulan nyo na walang imahe si Kristo, magtuturo na kayo ng Antikristo. Ang Kristong hindi naparito sa laman. E di Antikristo nga, walang imahe, sabi mo. Badang huli pinilit kita. Sabi ko yung imahe, walang laman. Ay yung laman, walang imahe. Anong klaseng laman yan? Invisible? Laman, walang imahe? Merong ganon? Ngayon, napilitan ka na, o binago mo na yung statement mo, buti naman. Kasi masama yan eh. Parang sinabi nyo, yung Eucharist talaga wala na. No? Sa amin talaga, malaking kasi. Tapos, yung Isaiah 19:19 na Yahweh doon, na nag-utos, para lang tutulan niya yung salita ng Diyos na si Kristo, hindi nag-utos na gawan siya ng imahe. Yung Yahweh, hindi na daw si Kristo, ang Ama lang. Ibang Kristo talaga ang tinuturo ninyo. Sad to say. Kaya nga sabi ni Kristo sa Juan 8, talatang 58, bago pa si Abraham ay ako nga. May kinalaman yun sa Yahweh. Yod-He-Vav-He. Yung eho ay may sa Greek, ibig sabihin ay ako, eho ay yung eho ako I exist. Eho I me. I exist. Ako eho ay nag-exist bago pa si Abraham. Sino yun? Hindi yun Yahweh? Sino yun? Binigyan pa kita ng isang talata, Jude 1:5. No? Na si Kristo ang nagligtas sa inyo sa Ehipto. Yung ating mga ninuno, niligtas ni Kristo ang mga ninuno natin paglabas ng Ehipto. Ngunit nilipol niya ang mga hindi sumampalataya. Sino daw? Si Jesus. Ang sabi doon, Jude 1:5. Siya nga yung Yahweh. Sabihin ng Yahweh, existing. Ibig sabihin, self-existence. Pag-iral, eho ay me, ako ay ako nga, bago pa si Abraham. Exodo, anong sabi sa Exodo? No? Sino ka? No? Ako ay ako nga. Oh. Eh di si Kristo nga nagsalita dun sa Isaiah 19:19, na sabi ni Yahweh, magkakaroon ng altar at tribulto ng Panginoon. Ayaw mo si Kristo yon? O sino yung Ama? Kaya mong gawa ng imahe yung Ama? O kung Ama yon? Hindi nga eh. Kaya nga titingin na lang tayo kay Kristo. Kung si Kristo tumingin sa langit, kasi kausap niya yung Ama niya. Tapos ikaw, ayaw mong tignan si Kristo, titingin ka sa langit, invalido ang pagsamba mo. Daan ka muna sa anak bago ka makasamba sa Ama. Binigay lahat kay Kristo, lahat ng otoridad ng Ama. Hindi ka pwedeng magbabypass. Si Kristo ang daan tungo sa Ama, sabi ni Kristo. Juan 14:9. Sino man na nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Tapos tingala ka rin sa langit. Ayaw mong tignan siya, si Kristo. Gagayahin mo si Kristo, hindi ka naman anak eh. Diyos anak ka? Gagayahin mo si Kristo, gayahin mo si Kristo, tumingala sa langit eh. Eh si Kristo nasa harapan mo, tingala ka sa langit. Sabi ni Kristo, sino man nakakita sa akin, siya nakakita sa Ama. Sabi dun sa ikalawang Chronicle, 2 Chronicle 7:14, kung kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking mukha. Sino yung mukha na yun? Si Kristo. Ang tinapay na bumaba sa langit, si Kristo. Kaya siya may imahe.
Hindi invisible yung laman niya, may imahe yun. Pag sinabing may imahe, nakikita. Nagtsamba-tsamba ka pa, maskulado. Nagpapasting si Kristo eh. Anong ginawa ni Kristo? Talagang si Kristo nag-bodybuilder? Para sasabihin, yung imahe ni Kristo diyan sa nakapako sa krus, payat eh. Hindi naman malaking katawan. Ang Kristo na nasa Biblia, anak kalpentero. Maghanap nga ang kalpentero. Lahat ba ng kalpentero mataba? Malaki katawan? Yung kalpentero dito sa amin, hindi naman malaki katawan. Malaki pa katawan ko eh. Si Kristo nagpapasting yan eh. Tinukso pa nga ng dyablo. Gusto pakainin eh. Yung bato gawing tinapay. Yung Kristo niya talaga, hindi yan ang tunay na Kristo. Kung merong konting kahawig yan sa Kristo namin, konti lang. 'Di ba? Hindi sa inyo ang tunay na Kristo. Kaya ang Kristo namin, mapanibuguin. Bumalik na kayo sa tunay na Kristo. No? Hindi ko alam sinong Kristo sinasamba nyo. Baka iba na yan. Sana wag naman. No? Para kaawaan pa rin kayo ng Diyos. Roma 10 talatang 1 hanggang 3. Again, ang Kristo nyo, hindi ang tunay na Kristo. Ayan ang bulaang Kristo. Walang imahe. Antikristo. Hindi na parito sa laman. Hindi ako ang nagsabi, kundi si Apostol Juan. Sabi sa ikalawang Juan 1 talatang 7. Ulitin ko to. No? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan yaong mga hindi kumilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandarayang Antikristo. Time. Ba sila, Uncle? May debate doon. May debate. Pamute mo na, pamute. Okay. So, time na. So, yan, mahiwaga yan. Sige. So, Bal, 7 minutes, bro. Go ahead. 7 minutes. Bal, Question, bro. nakamute ka? Nakamute ka, nakamute. Hintay na lang natin si Bal, parang wala pa. Give up na yata si Bal, bro. Give up ka na, Bal? O, sige. Okay na yan. Give up na si Bal. 30 seconds na siya. Wala pa rin. Wala. Bal, last 1 minute, Bal. Pag natapos yan, pag naging 5 yan, ay consider ko na talo ka, ha? Kaya magawa dyan. Mukhang sinisipon ka na, Angel, ha? Kamusta yung panahon dyan? Sobrang lamig. Grabe, no? At ako sisipunin ako dyan. So, spy ko na. Alright, tara. So, hanggang dito na lang kami, guys. So, wala eh. So, shoutout muna tayo bago tayo mag-end ng live. Siyempre, sa umabol, ang ating kaibigan na si Mahiwaga, si Uncle Jojit, at si Israels. Siyempre, ako nalang mabati, medyo may sipon si Uncle Nash. Si Ses. Si Ses, yung natin, bilib ako dito kay Ses, no? Kaya talaga, sana marami pang Ses na mabuksan ng pag-iisip. Marami siyang naikayat na mga iglesia ni Cristo, no? Kahit hindi pa siya ganun maalam at bago pa lang siyang balik. Pero ang galing. Kasi, Bilib ako sa'yo, no? Uncle, pinakita niya. Pinakita niya, bro, eh. No? Talagang, ito, siyempre, batayin na natin lahat. Si I Am Bride of Christ, si D. Watts, si Henry, si Jim, si James, si Detective Sherlock, si Kuya Fredo, si Optimus Prime, si Adonis, si Marina, si Bro Paul, si Dex, si John, si Torchlight, Agnus Dei, si Kimi, siyempre si Madam, no? Si Mary's daughter, si Rod Jr. So guys, magsimba muna tayo mga bro, no? Hindi pa ako nakasimba kanina, malakas ulan eh. Ngayon na hapon, simba. Uncle, live ka ba? Follow niya si Uncle Nash. Salamat sa lahat ng participation guys, ha? God bless. Alright.